Habang ako'y naglalakad papunta dun sa aking pasyente mga kaubayan, ay nadaanan ko po itong lugar na ito. Ito po hanggang doon. Itong lugar na ito, ang nakatanim dito sa gilid na ito mga kaubayan ay puro evergreen. Tignan po natin, oh. Ito lamang po ang nahalong halamang gamot na ito, itong tuba. Itong tuba na ito mga kaubayan ay mabisa po ito sa mga pilay. Pilay po yung mga nababalian, lamig, yung mga namamagang katawan. Ganon din po ito mga kaubayan, magkaparehas lamang po itong evergreen na ito ay mabisa po ito sa mga napipilay. Sa mga napipilay po, sa mga nababalian, yung mga lamig, yung mga namamaga po. Kung ano po ang bisa ng tuba-tuba, ay ganon din po ang bisa niyan mga kaubayan, napakarami po. Halos evergreen po lahat ang tanim po nila dito. Kaya nagtataka ako mga kaubayan kasi ito lamang pong lugar na ito ang may tanim na evergreen. So ibig sabihin, hindi po nila winawala itong uri ng halamang gamot na ito, itong pananim na ito. Alam po nila kung saan po nila gagamitin itong evergreen na ito kasi napakabisa po ito sa gamot sa pilay, yung mga namamaga po, yung mga namamaga, yung mga nababalian, yung mga nalalamigan, yung mga sugat po. Kasi antibiotic po ito. Kung nyo pong makikita, ang dagtan niya mga kaubayan, ayan po. Gamot po sa sugat yan. Ang ginagawa po namin, ay ipinapatak po namin ito sa may sugat. Linilinis po namin yung sugat bago po namin ipatak ito. Itong katas ng evergreen, mabisa po ito na pampatuyo sa sugat. Mabilis pong magumaling ang sugat mga kababayan. Ito, sa mga napipilay naman po, ang proseso ng paggamit nito, sa mga napipilay, kinukuha po namin itong tangkay niya na ito, pati dahon, at yung pilay, unamamaga po, pinapainit po namin sa apoy yan. Pagkatapos po, ay itinatapal po namin ng buong buo yan. Pati tangkay niya po, tinatanggal po namin yung laman niya po. Kasi po, ang gumagamot sa mga nabali na buto, dito sa evergreen ay yung katas niya po. Katulad po yung katas po nito mga kaubayan, yung dagtan niya po yan. Yan po ang gumagamot sa mga nabali, na buto, sa mga napilay, sa mga namamaga po. Itinatapal po lamang ito. Kahit yung mga nalalamigan po mga kaubayan, ay ganun din po ang proseso namin. Ipinapainit po namin sa apoy yan, at pagkatapos pag napainit po namin sa apoy yan, yung area po na parte ng nabali, kung halimbawa yung dito, yung kamay mo dito nabali yan, binabalutan po namin ng tangkay ng ganito. Yung tangkay niya na yan, tinatanggal po namin yung laman nito, tinatanggal namin yung laman niyan mga kaubayan, at ipinapainit po namin sa apoy. Linalagyan po namin ng langis niyan, saka po namin itinatapal. Ang tataba po mga kaubayan. Ganon din po ang paggamot. Ganon din po ang paggamot sa mga nabali. Yung nabali po, halimbawa po, ito nabali yung buto mo na ito. Nabali po dito yung buto mo. At pagkatapos pong mahilot yan, itinatapalan po namin ng ganito. Iniihaw po namin yan mga kaubayan. Kasi po, ang bisa po niyan ay yung dagtan niya po, yung katas niya po. May kakayahan po siya na pagalingin yung mga nabaling buto. At yung mapilay po, yung mga namamaga po, may kakayahan po siya, mga kaubayan, na tanggalin yung mga lamig na pumasok sa loob ng ating katawan. Sisip-sipin niya po yan mga kaubayan, yung mga namamaga po na parte ng ating katawan. Tignan po natin mga kaubayan, no, ang haba, puro evergreen po. Ito, wala pong nahalo na ibang klaseng halamang gamot, kundi puro evergreen po lamang yan mga kaubayan. No. So, ibig sabihin yan mga kaubayan, yung may-ari ng lugar na ito, ng compound na ito, ay mahalaga po sa kanya itong evergreen, lalong-lalo na po yung mga ganito kalalaki mga kaubayan. No. Mabisa po ito na pangtapal sa mga nababali at napipilay.
na parte ng katawan. Kaya pagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan, hanggat naglalakad po tayo ay kasi doon pa po yung aking pasyente, nakakasi ang aking camera. Kaya ito mga kaubayan, napakahaba ng kanilang lugar pero puro evergreen po ang nakatanim. Wala ka pong makita na ibang tanim dito mga kaubayan, kundi evergreen, iba't ibang klase ang evergreen na kanilang itinanim mga kaubayan. Pero iisa lamang po ang bisa ng evergreen. Meron yung evergreen na stick po, yung parang stick lamang na ganon. Evergreen din po yun mga kaubayan. Isa lamang po ang bisa nun, yung mga evergreen na ganitong klase, yung ganito, at saka yung mga ganito, at saka yung parang mga stick na evergreen mga kaubayan, ay isa lamang po ang bisa nun. Puro po sa mga nalalamigan, puro po sa mga napipilay, puro po sa mga namamagang katawan mga kaubayan. Ipagpatuloy po natin ang paglalakad natin hanggang sa makarating po tayo doon sa aking pasyente mga kaubayan. At dito naman sa side na ito, kung inyo po makikita, yun po yung mga ipinalabas kong curtain vine noon. Yan po. Pero hindi po yan yung curtain vine na ipinalabas ko mga kaubayan na pampatubo ng buhok. Hindi po ito. Fake po ito. Hindi po ito yung pampatubo ng buhok, kasi yung pinalabas ko pong pampatubo ng buhok ay baging po yun mga kaubayan. Hindi po tulad nito na ito po ay kahoy. Hindi po ito yung pampatubo ng buhok mga kaubayan, kasi kahoy po ito. At hindi ko pa po alam kung ano po ang kakayahan ng mga ugat-ugat na ito mga kaubayan, dahil hindi ko pa po nasasaliksik yan. Ipagpatuloy po natin ang paglalakad hanggang doon, kasi doon po yung aking pasyente. Kung hindi ka po marunong tumingin sa mga baging-baging mga kaubayan, ay yung pinalabas ko na pampatubo ng buhok ay mapagkakamalian mo po na ito din po yun. Pero hindi po yan, peke po yan mga kaubayan. Yung pinalabas ko pong pampatubo ng buhok ay isang uri ng baging po. Isang uri ng baging. Hindi tulad po nito na ito po ay kahoy. Kahoy po yan mga kaubayan. Ugat ng kahoy. Samantalang yung pinalabas ko noon ay ugat po ng baging, yung pampatubo ng buhok na nananalaytay po sa mga kuryente, sa mga wire. Napakarami po mga kaubayan. Ang gandang pagmasdan. Yan po mga kaubayan. Kaya pansamantala kung puputulin ang videos na ito mga kaubayan, subaybayan nyo po yung mga i-upload kong videos dito sa aking pagmimisyonan na lugar na ito mga kaubayan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.